Grabe ang bigat nitong material na pinadala mo. Isang napakalalim na paghimay sa teolohiya ng templo sa Lumang Tipan at paano to lahat kumokonekta kay Jesus. Oo. Ang misyon natin ngayon ay himayin to, pero hindi para sa isa-isahin ng bawat bersikulo, di ba? Kundi para kunin yung mga pinakamalaking ideya. Tama. Ang pinaka-esensya kasi ng dokumento ay ang paggamit ng tinatawag na anino o shadows. Lahat ng bagay sa tabernakulo at sa templo mismo ay parang mga anino lang. Mga anino. Anino na nagpapaliwanag sa katotohanan o reality na natupad kay Jesus. Isipin mo na lang, parang bumubuo ka ng isang napakakomplikadong puzzle. Okay. Lahat ng piraso galing sa Lumang Tipan. Pero kapag binuo mo sila, iisang larawan lang ang lalabas. Si Kristo. Sige, simulan nating buuin yung puzzle na yan. Ang unang malaking piraso na inilalatag ng source mo ay yung problema mismo. Ang napakalaking distansya sa pagitan ng manlilikha at ng kanyang nilikha. Exactly. Sinasabi dito na dahil sa kabanalan ng Diyos, imposible para sa nilikha na makalapit. So, paano sinubukan ng Diyos na lutasin tong parang imposibleng problema? Dito agad nagiging radical yung argument. Ang solusyon na inilahad, hindi isang bagong batas o bagong propeta. Ang solusyon ay, ang Diyos mismo ang tumawid. Siya mismo. Siya mismo ang naging nilikha. Binibigyan din ito yung Juan 1:14. Ang salita ay naging laman at nanahang kasama natin. Sa sandaling ang Diyos ay nanahan sa isang katawang tao, ayon sa teksto, yun na. Yung katawang yun na mismo ang naging bagong templo. So hindi nagusali. Hindi nagusali. Ito na yung literal na katuparan ng Immanuel. Kasama natin ang Diyos. Teka, yan yung parang kwento ni Moises at ng nagliliyab na puno, 'di ba? Palagi kong iniisip yun eh. Paano may apoy ng Diyos pero hindi natutupok yung halaman? Eksakto. At yan ang isa sa mga pinakamalalim na misteryo na tinatalakay rito. Ang ganda ng paralele. Ang banal na presensya ng Diyos na parang apoy na tumutupok nanahan sa isang katawang tao. Pero hindi ito natutupok. Hindi ito natutupok ng kasalanan na natili siyang walang sala. Si Jesus kumbaga ang naging walking paradox, 100% Diyos, 100% tao. Wow! Dahil dito, siya yung naging perpektong tulay. Bilang Diyos, kaya niyang abutin ng Ama. Bilang tao, kaya niyang abutin tayo. Kaya nang sabihin niyang ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, hindi lang yung magandang kasabihan. Isa yung theological na deklarasyon. Deklarasyon talaga. Walang ibang paraan para makatawid sa sampatasyos duos. So, kung si Jesus na ang bagong templo, ibig sabihin para maintindihan natin siya, kailangan nating mag-virtual tour sa loob ng templong ito. Simulan natin sa labas. Anong una mong makikita? Ang una mong sasalubungin ay yung altar ng handog na sinusunog. Ito yung sentro ng lahat, dugo, apoy, sakripisyo. At dito, napakalinaw ng koneksyon na ginagawa ng source mo. Sige. Kung ang templo ay si Jesus, ang sakripisyo sa altar, siya rin. Siya ang kordero ng Diyos na inialay para sa kapatawaran ng kasalanan at binibigyan din dito yung pagkakaiba sa dugo. Pagkakaiba? Paanong pagkakaiba? Sinasabi sa Hebreo na ang dugo ng mga kambing at baka, pansamantala lang, kailangan ulit-ulitin taon-taon. Pero ang dugo ni Kristo, nang minsan lang ibinuhos, nagdulot ng walang hanggang katubusan. Okay, walang hanggang katubusan. Ang bigat ng konseptong yan. Sa practical na pananaw, anong ibig sabihin yan? Hindi na kailangan ng paulit-ulit na paghahandog. Ganun ba? Yan mismo ang punto. Yung sistema sa Lumang Tipan, paulit-ulit na paalala ng kasalanan. Ang sakripisyo ni Jesus, ayon sa teksto, ay ang tuldok. Tuldok na. Tinapos na niya. Sapat na para sa lahat ng kasalanan, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Tapos na ang usapan. Okay, so may sakripisyo nang naganap sa altar, dugo at kamatayan. Anong kasunod? Logically, kailangan ng paglilinis, di ba? Dito ba pumapasok yung hugasan o laver? Tama. Tamang daloy ng pag-iisip mo. Pagkatapos mismo ng altar, makikita mo ang hugasan. Sa templo ni Salomon, isa yang dambuhalang dagat-dagatang kristal. Grabe! Ito ay para sa ritual na paglilinis ng mga pari bago sila pumasok.
Ang simbolo nito ay paglilinis at iniugnay ito ng source kay Jesus sa dalawang paraan. Una, sa salita niya. Sa salita. Oo. Sabi sa Efeso, nililinis tayo sa pamamagitan ng salita. Ikalawa, iniugnay ito sa bautismo, yung paglibing sa dating pagkatao at pagkabuhay sa bagong buhay. Kailangan munang dumaan sa paglilinis. Sige, nalagpasan na natin ang sakripisyo at paglilinis. Ngayon, papasok na tayo sa mismong gusali, sa banal na dako. Base sa source mo, may tatlong pangunahing bagay sa loob: pagkain, ilaw, at bango ng panalangin. Oo, yung tinapay sa hapag, ang gintong kandelero at ang altar ng insenso. Parang lahat mang kailangan para sa espiritual na buhay, no? Paano tinupad ni Jesus itong tatlong ito? Katawan nito sa salita ng Diyos. At ang katuparan nito, deklarasyon ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay." Ako ang tinapay ng buhay. At may pagkakaiba, di ba? Ang mana sa disyerto para lang sa katawan. Sa huli, namatay pa rin sila. Pero si Jesus, ang tinapay mula sa langit, ay pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So hindi lang to simbolo, parang sinasabi ba rito na kung paano kailangan ng katawan natin ng pagkain araw-araw, ganun din ka-critical na kainin si Kristo at ang salita niya. Eksakto. It transforms it from a ritual to a relationship. Hindi ito tungkol sa tinapay sa mesa, kundi sa isang buhay na salita. Ngayon, yung ilaw, ang gintong kandelero. Yung liwanag. Oo, ito lang ang pinagmumulan ng liwanag sa loob. Walang bintana doon eh. Ang 7 ilawan nito, ayon sa pahayag, ay sumisimbolo sa banal na espiritu. At si Jesus ang nagpapadala ng espiritu para maging liwanag at gabay natin. Alam mo, yung altar ng insenso, para sa akin, yan ang pinaka-sensory sa lahat. Parang naaamoy mo, no? Sobrang powerful ng imagery niyan. Anong sinasabi ng source mo tungkol sa amoy na yan? Napakagandang punto. Ang amoy ay isang malakas na paalala. Ang mabangong usok ng insenso ay simbolo ng mga panalangin ng mga banal na umaakyat sa Diyos. Pero heto ang mas malalim na koneksyon. Ano yon? Ang bisa ng mga panalangin yon ay nakadepende sa nangyari sa labas. Dahil sa perpektong sakripisyo ni Jesus sa altar, ang ating mga panalangin na sinisimbolo ng insenso sa loob ay nagiging katanggap-tanggap at mabango sa Diyos. So konektado sila. Konektado, ang sakripisyo niya ang nagbibigay bisa sa ating mga panalangin. Kung wala yung una, walang halaga yung huli. Okay, nalakbay na natin yung buong proseso. Pero may isa pang harang. At marahil ito na ang pinakamahalaga, ang tabing. This feels like the climax of the whole story. Ito na nga, ang tabing ay isang makapal na kurtina. Ito yung naghihiwalay sa banal na dako mula sa pinakabanal na dako kung nasaan ang presensya ng Diyos. Minsan lang sa isang taon, isang tao lang ang pwedeng pumasok. Ang punong saserdote? Oo, ito ang sukdulang simbolo ng paghihiwalay. At dito, ginamit ng source mo ang Hebreo 10 na direktang nagsasabi na ang katawan ni Jesus ang siyang tabing. Ang katawan niya? Ang katawan niya. Nang mamatay siya sa krus, ang ulat ay napunit ang tabing sa templo mula itaas hanggang sa ibaba. Ang sinasabi ng dokumento, hindi ito nagkataon lang. Hindi aksidente. Hindi. Ang pagkapunit ng kanyang katawan sa krus ang mismong nagbukas ng daan para sa lahat ng tao, hindi lang sa punong saserdote na direktang makalapit sa presensya ng Diyos. Teka, baka isipin ng mga nakikinig, baka coincidence lang yan? O gawa ng lindol na kasabay ng pagkamatay niya? Paano sinisiguro ng source na direktang simbolo to ng katawan niya? Magandang tanong yan at ina-address yan ng source. Ang susi ay nasa direksyon ng pagkapunit, mula itaas hanggang sa ibaba. Oo nga. Sinasabi nito na gawa ito ng Diyos, hindi ng tao. At ang timing, eksaktong kasabay ng huling hininga niya, ay hindi coincidence. Isa yung divine statement, deklarasyon ng langit na winasak na ang harang. Dahil kay Jesus, bukas na ang pinto. Wala nang harang. Wow. So, itong buong paglalakbay sa templo ay isang malaking shadow play lang na tumuturo sa isang mas malaking katotohanan. Nang sabihin ni Jesus, ako ang katotohanan, ano ang ibig sabihin niyan sa konteksto ng lahat ng ritual na ito?
Magandang punto yan. Hindi niya winasak o binali ang mga ito. Tulad ng sabi sa Mateo, hindi siya naparito para sirain ang kautusan, kundi para tuparin. Ito pa rin. Okay. Ang ibig sabihin ng katotohanan dito ay ang kaganapan. Kumbaga, kung ang anino ng isang tao ay tumuturo sa direksyon niya, hindi mo yayakapin ang anino kapag dumating na ang mismong tao. Makes sense. Ganun ang relasyon ng templo kay Kristo. Lahat ng ritual ay mga anino na nagbibigay ng ideya kung sino ang darating. Nang dumating ang katotohanan, si Kristo mismo, ang pagsulod sa Kanya, ang naging tunay na layunin ng lahat ng aninong yon. At dito na nagiging mas matindi ang argumento sa source mo, no? Sinasabi nito na ang cruise ay hindi lang basta isang event. Isa tong parang cosmic litmus test. Tama. Itinatanong ng material, anong nangyari nang ang makapangyariang Diyos ay naging mahina? Ang sagot nito, doon nalantad ang tunay na katapatan ng lahat. Paano yon? Ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos ay sumunod sa Kanya, kahit sa kahinaan niya sa krus. Samantala, ang mga nagmamahal sa sarili nilang kapangyarihan, posisyon, relihiyon, sila yung mga hindi kinaya ang katotohanan na nasa harap nila. Kaya ipinako nila siya. So yung cruise, Ang krus ang naging pamantayan. Ang naghihiwalay sa mga tatanggap ng buhay na walang hanggan at sa mga mananatili sa hatol. Inilantad nito ang katotohanan sa puso ng bawat isa. grabe, sa pagbubuod para i-package natin lahat to, ang paglalakbay sa templo ay parang isang blueprint ng paglalakbay sa pagkatao ni Jesus, mula sa sakripisyo, paglilinis, hanggang sa direktang access sa Diyos dahil sa kamatayan niya. Oo, tinupad niya ang buong sistema sa kanyang sarili at ang pinakapundasyon ng lahat ng ito ay yung ideya na ang Diyos na hindi maabot ay kusang loob na naging abot kamay. Nagpakita siya. Nagpakita siya at ang layunin, ayon sa teksto, ay hindi lang para iligtas tayo. Ang mas malaking plano ay para maibalik tayo sa orihinal na layunin, ang maging alarawan at kawangis niya. At ito siguro ang iiwan naming tanong sa iyo para pag-isipan. Kung ang lahat ng ritual at simbolo na tinalakay natin ay mga anino lang na tumuturo sa katotohanan kay Kristo, anong mga anino ang meron sa buhay mo ngayon? Mga tradisyon, mga relihiyosong gawain, o mga paniniwala na marahil nasanay ka na lang gawin? Baka oras ng tanungin muli, ano o sino ba talaga ang pinatutunguhan ng mga ito? Baka nayayakap mo pa ang anino, kahit matagal nang naririto ang katotohanan.